Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang estratehiyang tara na tukuyin, na layuning linangin ang ating kritikal na pag-iisip at pagpapalawak ng kaalaman sa wastong pagsulat. Ano nga ba ang batayang teoretiko nito? Ayon kay Bowman Charot, mahalaga ang pagkakaroon ng kasiyahan sa paglahok sa mga gawaing akademiko. Sa tulong din ng estratehiyang ito, nabibigyan diin ang pagiging mapanuri ng mga mag-aaral na makatulong upang mas matukoy natin ang ating natutunan sa kasanayang pagsulat. Una na rito, ang pagiging mapanuri, na ang estratehiyang ito ay naglalayong malinang ang kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral. At ang pangalawa naman ay ang lawak ng natutunan. Dito, natin malalaman ang lawak na natutunan ng mga mag-aaral sa kasanayang pagsulat. Ngayon, tungo naman tayo sa karagdagang impormasyon. Ngayon, ang estratehiyang ito kasi ay naglalayong malinang ang kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral. Ito din ay nagpapalawak ng kanilang kaalaman na pagtimbang-timbangin ang mga likha o otentikong sitwasyon. Ngayon, tungo tayo sa paano gamitin ang estratehiyang ito. Ngayon, ito ang mga hakbang sa pagpapatupad nito. Una, ay ang pamantayan ng wastong pagsulat. Magsimula tayo sa talakayan ng mga pamantayan sa wastong pagsulat ng pangungusap. Kabilang ang baybay, bantas, ang tamang paggamit ng malaking letra. Mahalaga ito upang makabuo tayo ng maliwanag at maayos na mensahe. Ang pangalawa ay rubrik para sa pagsusuri. Pagkatapos ng talakayan, ibibigay ko ang rubrik na magsisilbing batayan sa pagsusuri ng inyong output. Mahalaga na malinaw ang mga pamantayan upang alam ninyo ang inaasahan sa inyong gawain. At ang pangatlo ay ang pagbuo ng grupo. Hahatiin sa pangkat, at ang bawat grupo ay magkakaroon ng kanyang gawain na nakabatay sa interes at kasanayan. At ang pang-apat ay iba't ibang gawain. Bawat pangkat ay bibigyan ng iba't ibang gawain na makakatulong sa pag-unawa at pagsasanay. Oras para sa gawin naman ang pang-5. Bibigyan kayo ng karapat-dapat na minuto para matapos ang inyong gawain. Gamitin ang oras nito ng maayos. Pagpapakita ng output ang pang-6. Pagkatapos ng takdang oras, ididikit nyo ang inyong mga output sa iba't ibang bahagi ng silid-aralan. Ito'y upang makita ng lahat ang inyong mga nagawa. At ang pang-7 ay puna at komento. Puna at komento. Hatiin ko ang klase at kayo ay magkakaroon ng pagkakataong magbigay ng mga puna sa mga output ng ibang grupo. Isusulat ito sa isang talaan. At ang pang-8 naman ay ang pagtatala ng output. Sa ilalim ng patnubay ko, na isa inyong guro, isa-isa ipapakita ang bawat pangkat ang kanilang natapos na output sa klase. At ang pang-9 naman ay ang pagbabalik ng puna. Matapos ang presentasyon, ang mga mag-aaral na may puna ay maaaring tumayo at ilahad ang kanilang mga obserbasyon. Ang pagpuna ay isasagawa pagkatapos ng bawat pangkat. At ang pinakapanghuli ay ang pagmamarka. Tandaan, ang marka ng bawat pangkat ay ibabatay sa rubrik na ipinakita bago tayo nagsimula.